Hello again! Ito uli ang inyong lingkod, VJ Double D. So ngayon po, maganda yung topic natin. Ito yung tinatawag na ang condo daw ba ay 50 years lang? Kaya takot ang mga Pinoy, no? So parang pag nag-aalo ka, kadalasan na sinasabi sa'yo, ay ayoko niyan, iho. Ayoko niyan, kabayan, kasi sabi nila, ang condo daw is 50 years lang. After ng 50 years, papaalisin ka na, no? So ayoko na ganyang investment. Pero kung titignan mo siya, pag tinanong mo kung kabayan sino nagsabi sa'yo na, saan mo nalaman, no? Yung 50 years lang ang condo. So, sabihin sa'yo ng kabayan, narinig ko kay ganyan. Tapos pag tinanong naman na si ganyan, narinig ko ni kay ganito, narinig ko kay ganyan. So, parang titignan mo, wala siyang pinagbabasihan, no? Chismis, in short. Or maaari kasi ang Pilipino kasi, ang tao kasi is takot sa isang bagay na hindi niya nalalaman. Kaya nga nandito tayo to guide them and to tell them yung mga guidelines, no, tsaka yung mga do's and don'ts sa ganitong klase ng investment. So ito siya. Sabi ng condo daw ay hanggang 50 years lang. Karamihan naman ng Pilipino ganyan ang nasa isip. Pero ito ang mga tunay na talagang facts, no. Fact number 1. Unang-una, pag nag-invest ka ng condo, kasi meron itong tinatawag na title din. Ito yung tinatawag na Condominium Certificate of Title. Yan, no? Condominium Certificate of Title or tinatawag na CCT. Yan ay kasing tumbas din ng Transfer Certificate of Title sa House and Lot. So parehas yan. Yung mga naalala yung mga titulong hawak ng nanay natin nung araw, ng mga lola natin na kulay-pulay border, no? Sa condo ngayon is nasa kulay kulay blue yung pinaka borderline niya. So pero halos parehas sa itsura niya. Ano ibig sabihin nito? So ibig sabihin kung may titulo rin yung condo, yung room mo, no, unit mo ay panghabang buhay din yung pagmamay-ari niya, yung ownership. Fact number 2, lahat kasi ng unit owners, let's say ito yung lupa, no? May condo dyan na tinayo. Lahat ng mga unit owners kasi noon, ang tawag dyan is condo corporation. Ang condo corporation yan yung katumbas ng Homeowners Association sa House and Lot. So ibig sabihin, yun yung samahan lahat ng mga may-ari nung kanya-kanyang unit. So yung condo corporation, yan ay talaga nag-a-apply din sa sa fact number 3, nag-a-apply yan sa Security Exchange Commission at sa HLURB kasi nga ang condo corporation is a company. No? Parang yan ay samahan, yan ay binuo ng maraming unit owners at may board of directors yan. So yun na nag-a-apply sa SEC at HLURB na merong 50 years na existence. So ibig sabihin yan ay buhay ng 50 years. Pero meron yan sinasabi pang additional 25 years pa. So yan, no? Sabay yan eh. Kung titingnan mo sa fact number 4, yung building mismo ay nakasalalay din dun sa existence ng condo corporation, yung lahat ng unit owners. So ibig sabihin, sabay yan nag-e-exist. Hindi pwedeng ma-terminate yung condo corporation na nandyan pa yung building at nag-ooperate pa. At hindi rin naman pwedeng mag-ooperate yung building kung wala na yung condo corporation. So ganun siya kadali, no? Ibig sabihin, ang may 50 years pala ay hindi yung building, kundi yung condo corporation, yung samahan. So yan ay nag-additional 25 years naman kasi paano nangyayari dyan? Paano naman kung tapos na yung 50 years? Paano na po yung aming negosyo? So mag-a-apply yung condo corporation, magbobotohan sila. So dapat 51% yung magboboto kung gusto pa nila ituloy yung ating condo condo corporation. So normally pag yan ay nag-apply at nagbotohan na mag-a-apply sila ng additional 25 years, yun kasi ang allowed, no? So pupunta sila sa SEC tsaka sa HLURB, check ngayon ng HLURB yan kung okay pa ba yung building, okay pa ba yung elevator niyan, okay pa ba yung concrete testing niyan, okay pa ba lahat, in short, no? Lahat ng facilities is okay pa ba? So, livable pa ba siya? So, kung livable pa yan, pwede pa siyang i-apply for additional 25 years. Ang tanong, wala na tayo dito siguro noon. Di ba, kung ikaw yung unit owner, 50 years plus 75 years, 75 years na yun. Siyempre, meron pa mga susunod, di ba, na generation, pwede natin ipasa sa mga anak natin or sa relatives natin, o kung kanino man natin ibibenta yan pagdating ng araw, yun ang makikinabang after 50 or 25 years, no? So, what if, kunwari, natapos na, ayan na, sabi dito, paano kung natapos na yung 50 years, hindi na na-approve ng SEC o HLRB yung extension, or simply tapos na rin yung 75 years naman? Ano mangyayari dun sa ating investment? So normally magbobotohan yan, 51% uli ang bumoto, no, or up. Lahat naman yung kadalasan is ang kanilang
decision is ibenta na lang yung property. So by that time naman, grabe no sa real estate, 'di ba? Every year tumataas yung presyo. So imagine kung 75 years from now o 50 years from now na lang, magkano na kaya ang presyo ng lupa nun? Sobrang taas na, no? Sa mangyayari dyan, meron pa ring share. Ang bawat isa, may kinocompute na lang na ratio yan, kung ilang units ang meron ka. Tapos yung mga common areas din, paghati-hatian din yan. So, ganun siya. Ang maganda is, pag binenta yan in the future, meron ka pa ring balik sa'yo na a part of it na profit. So, talagang sulit. Kasi normally naman ang condo talaga is dinesign talaga normally sa sa use talaga ng area dun sa city, like rental business, no, and the convenience. So para din kotse yan pagdating ng let's say even 10 years, 20 years nga nakapag-decide ka na gusto mo na ibenta, for sure mas mataas presyo niyan. So pwede mo rin naman i-dispose yan kahit di mo na hintayin ng 50-25 years, isalin mo na siya. So ganun siya, napakasulit ng condo. Ngayon alam na ng mga kababayan natin yan, or alam na rin natin, it's time to share, no? So pagka sinabi sa iyo ng kabayan na ayoko ng condo, naku sir, 50 years lang yan, papaalisin ako. Ngayon alam na natin, no? So ang 50 years ay yung condo corporation, hindi yung building mismo. At hindi sila papaalisin kasi pagdating ng araw, pag yan ay nagbotohan tayo na ibenta yan, meron pa rin tayong share doon. At hindi ka papaalisin kasi may titulo ka eh. So, it depends naman sa condo corporation kung ano yung magiging desisyon. Ang maganda doon, bago magdesisyon ang condo corporation, lahat ay boboto. So, hindi siya dinidesisyon na ng isang tao lang. Yan ay pinagbobotohan, kaya fair and square talaga. So, yun. Salamat po at sana'y nakapag-share kami ng maganda sa inyo. Yan ang maganda nyo i-share sa mga akala 50 years aalis na sa condo. Share natin itong mga Fininvestors and Katipuneros. Yan. So see you again sa susunod mga DST. Marami pa yan. Thank you very much sa pakikinig. See you soon. Salamat.